Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At mapapansin niyo po siguro may bago tayong design sa ating table. Ito po ang ating Silver Creator Award from YouTube for reaching 100k subscribers. Yes. Thank you so much po sa inyong lahat. Kaya simulan na po natin ito at ako na naman po ulit ang inyong magiging tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Delia, Ano yon, mahal? magtapat ka nga sa akin. Anong ipagtatapat ko sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako, ha? Siyempre naman hindi. Ano bang klaseng tanong yan? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na, Delia. Alam ko nang matagal mo na akong iniiputan sa ulo. Ay, ewan ko sa'yo. Palibhasa, mahilig kang maniwala sa mga chismis lang. Chismis? Sa tingin mo ba, ichi-chismis nila kung hindi totoo, ha? Si Clarissa mismo nagsabi sa akin eh. Sinabi nila, dinadala mo raw ang lalaki rito sa bahay kapag wala ako. Wow! At nagsumbong na pala ang chismosang yon. O siya, sige, aamin na ako. Oo, lumandi na ako. May kabit ako. O ano, masaya ka na? Bakit mo ako niloko? Ang landi mo! Ano ba bang kulang sa akin, ha? Bakit ka pa naghahanap ng iba? Oo na, totoo ang mga sinasabi nila. Anong pakiramdam, Danilo, ha? Masakit ba, ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong malaman kung bakit ako ng lalaki, ha? Dahil ikaw ang unang nagloko sa atin at hindi ko matatanggap yon. Ni hindi mo ako mabigyan ng anak eh. Lintik naman oh! Nang dahil lang hindi kita mabigyan ng anak kaya ganyan ka sa akin, ha? Tsaka matagal na yun ah! Alam ko na, kaya ka bumalik para gumanti lang, di ba? Oo, akala mo ikaw lang ang kayang manloko, ha? Pwes, ako rin. Tignan na lang natin kung hanggang saan ka dadalhin ng paghihiganti mo! Magandang araw po, Miss Winnie and Sir John, at sa lahat ng inyong mga supportive listeners. Ako po si Delia, at nakatira po ako rito sa Bataan. Madalas ko pong napapakinggan ng mga kwentong ina-upload nyo. Sobrang ganda po ng mga ito at kapupulutan ng aral para sa mga kagaya naming nakikinig. Ngayon po gusto ko rin pong ibahagi ang aking karanasan. Kahit alam kong maaari akong mabash, ang nais ko lamang ay magkaroon ng aral ang mga nakikinig sa kwentong ibabahagi ko. Nagsimula po ang lahat taong 2016. Sa murang edad, nagtrabaho na po ako at hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral. Ulila na rin po ako ng panahong yon at walang gustong kumupkop na kamag-anak sa akin. Sa panahong yon, nagtrabaho po ako bilang isang waitress sa bar. Mahirap man at ayoko man ang trabaho ko, wala po akong magagawa dahil yun lamang po ang naisip kong paraan para mabuhay ang sarili ko. At dun ko rin po nakilala ang asawa ko na si Danilo. Nung una, naging malapit po kami sa isa't isa. Naging magkaibigan kami at kalaunan, naging magkasintahan. Noong taon ding yon, niyaya niya ako magsama na kami. At sa taong ding yon nagpakasal na po kami. Nung una, naging masaya naman po ang pagsasama namin. Pero ang hindi ko alam, doon pa lang magsisimula ang matinding alitan naming mag-asawa. Lalo na nang magkaroon siya ng ibang babae. Pangako ko sa'yo, Delia. Hindi mo pagsisisihan na nagpakasal ka sa akin. Tutuparin ko ang lahat ng pinangako ko sa'yo. Maraming salamat, Danilo. Sana lang hindi mo ako lokohin at saktan. Ayokong maranasan yun eh. Oo, pangako ko sa'yo yan. Halos lahat na nasa iyo na eh. Kaya hindi ko na kailangan pang maghanap ng iba. Ano? Kung pangit pala ako, maghahanap ka ng iba. Uy, hindi naman sa ganun ah. Ang ibig ko lang sabihin, nasa iyo na ang lahat ng katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Bonus na nga lang yung kagandahan mo eh. Bolero. Hindi ako nagbibiro, Delia ha. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Oo na, sige na. Naniniwala na ako. Salamat naman kung ganun. Siya nga pala, Delia. May nahanap na ako mapapasukang trabaho. Saan naman? Anong trabaho? Sa construction. Hindi man ganun kalakihan ang sahod pero pinapangako ko sa'yo na pagsisikapan kong maibigay ang mga gusto mo. Salamat, Danilo. Pero hindi mo naman kailangan ibigay ang mga gusto ko eh. Kontento na ako sa kung ano lang ang maibibigay mo. Kahit sa anak? Kung anak ang pag-uusapan, gusto ko yan. Kahit ilan? Oo naman, basta ba kaya mong buhayin eh. Uy, palabiro ka talaga, Delia oh. Pero maraming salamat sa lahat ha.
Niyakap niya ako, Miss Winnie. Nang mga sandaling yon, wala na po akong iba pang mahihiling dahil lahat ng katangiang nagustuhan ko sa isang lalaki nasa kanya na. Nagsimula na rin siyang magtrabaho sa construction. Ilang milya lang ang layo mula sa bahay namin. At doon ko nakilala ang katrabaho niyang si Dado. Gwapo rin siya at medyo moreno kahit may edad kay Danilo. Mahal, siya nga pala si Dado, kaibigan ko. Nice to meet you, Dado. Nice to meet you rin. Delia, pwede mo ba kaming ipagtimpla ng kape? Uy, naku pare, wag na. Huwag ka nang mahiya, bawal dito ang mahiyain. Kaibigan ka naman ng asawa ko kaya dapat lang na pagsilbihan din kita. Salamat ha. Mabait talaga yung asawa ko pare. Kaya swerteng-swerte ko sa kanya. Nang maipagtimpla ko na nga sila ng kape, agad din nila yung inubos dahil mahuhuli na sila sa trabaho. O paano? Aalis na kami ha. Sige, mag-iingat kayo ha. Salamat sa kape ha. Ang sarap mo palang magtimpla. Salamat. Napakaswerte sa'yo ni paring Danilo. Siyempre naman pare, talagang swerte ko sa asawa ko no. Sige na, umalis na kayo. Siguradong mapapagalitan na kayo ng boss nyo. Nagtawanan silang dalawa. Nang makaalis na nga sila, naglinis na lamang ako ng bahay dahil yun ang palagi kong pinagkakaabalahan tuwing mag-isa na lamang ako. Madalas na rin pumupunta si Dado sa bahay namin, kaya naging malapit na rin kami sa isa't isa dahil masasabi kong mabuti siyang tao. Delia, eto nga pala, saging. Mga hinog na yan ha. Ay naku, salamat Dado. Nag-abala ka pa, nakakahiya naman. Walang anuman. Siya nga pala, si paring Danilo nasan? Hindi ba siya papasok ngayon? Papasok siya. Sandali lang ha, tatawagin ko siya. Pumasok ka muna. Nakakaya naman. Dito na lang ako maghihintay sa labas. Ano ka ba? Huwag ka nga mahiya. Hindi ka na iba sa amin. Tumango na lamang siya at pumasok sa loob ng aming bahay. Pagkatapos, pinuntahan ko na nga si Danilo sa kwarto namin. Nagbihis na siya. Sinabi ko ring naghihintay na sa kanya si Dado sa labas. Danilo, bilisan mo. Hinihintay ka na ng kaibigan mong si Dado. Oo, sige. Nandiyan na ka mo. Ang bagal mo kasi. Para kang babae kong kumilos. Oo na, ito na. Patapos na nga ako magbihis Sige na, bilisan mo na ha. Oo na. Pagtimpla mo muna ng kape si paring Dado. Oo, sige. Natatawa na lamang ako nang lumabas na siya ng kwarto. Pagkatapos pumunta na ako sa sala. Naroon pa rin si Dado. Halata sa mukha niyang pagkainip, kaya nakipagkwentuhan muna ako sa kanya habang wala pa si Danilo. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, Miss Winnie, lumabas na rin po ang asawa ko. Pero pansin kong maayos ang forma niya kahit magtatrabaho lang naman po siya sa construction. Ayos ang porma natin, pre Mukhang hindi yata trabaho ang pupuntahan natin yan. Siyempre, construction na nga lang ang trabaho natin. Hindi pa ba ako magbibihis ng maayos? Sa bagay, tama ka rin naman dyan, pre. O siya, sige na, umalis na kayo dahil siguradong mapapagalitan na kayo ng boss niyo niyan. Mag-iingat ka rito Tumango na lamang ako at bigla silang umalis. Nang araw na yon, dun ko napansin ang maliit na pagbabago kay Danilo. Ang paraan ng pagbibihis at paglalagay ng pabango na para bang may pinopormahan siya. Lumipas ang mga linggo, mas lalo kong napansin ang mga detalye ng kanyang ginagawa na hindi kaaya-aya, lalo na sa pag-uwi niya ng hating gabi o di kaya naman madaling araw. Delia, mamaya gagabihin ako ng uwi Na naman? Di ba oras ng uwi niyo 5:00 lang at kung may OT naman hanggang 6:00 lang? Pabago-bago ang oras ng uwi namin ngayon Oo, bakit naman ganon? Di ko nga rin alam Hindi mo alam? Oo, hindi ko alam. Sige na. Mauna na ako Mauhuli na ako sa kakatanong mo niyan Ay, syempre tatanungin kita. O baka naman may babae ka na ron Uy, wala akong babae Kung meron man, sisiguraduhin kong mas maganda sa'yo. Hoy, anong sinabi mo? Ay, wala. Ikaw naman joke lang yun. Huwag mo na kasing tanungin dahil kahit ako, hindi ko rin alam Sige na, huwag mo na rin ako hintayin sa hapunan mamaya Oo, sige. Nang makaalis na nga siya, naglinis na ako ng bahay. Habang abala ko, sumagi sa aking isipan ang sinabi ni Danilo. Hindi ko tuloy maiwasang magduda sa kanya, Miss Winnie. Sa unang 2 buwan niya ron, maayos naman po siyang umuwi.
Pero pagkaraan lang ng 3 buwan, unti-unti na siyang nag-iba. Minsan, 6:00 at kung minsan naman, madaling araw na siya kung umuwi. Kaya kinukutuban talaga ako na meron siyang hindi magandang ginagawa. Bakit ba ang dalas mong umuwi ng hating gabi? Minsan madaling araw na. Nag-OT ako, Delia. Kapag sumasahod naman, sa'yo lahat napupunta, di ba? Sa akin? So, sinusumbat mo na yon ha? Ganun ba? Hindi kita sinusumbatan. Pero, puro ka kasi tanong eh. Anong puro tanong? Yun kasi ang nakikita ko eh. Kung susumbatan mo lang din pala ako, sa'yo na yung pera mo. Isaksak mo dyan sa baga mo. Ano ba naman, Delia? Puro ka ganyan eh. Kailan ka ba titigil, ha? Nakakapagod na eh. Nakakapagod? Kung ganyan din naman pala, magkanya-kanya na tayo. Tumalikod ako at padabog na pumunta sa kwarto namin. Simula nang magtalo kami nung gabing yon, hindi na po kami nag-usap pa. Pero isang araw, nagulat na lamang ako nang bigla niya akong abutan ng pera at bulaklak. Hindi ko po kinuha ang pera, maging ang bulaklak. Tanggapin mo na sana to. Sorry dahil nasumbatan kita. Ano yan, suhol? Hindi mo ako madadaan pa sa ganyan. Hindi to suhol, Delia. Ang gusto ko, maging maayos tayong dalawa. Mahigit 1 linggo mo na nga akong hindi kinakausap eh. Kasalanan mo naman yun eh. Kaya nga nagsusorry na ako, di ba? Tatanggapin ko ang sorry mo. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin ko ang mga yan. Pero Delia… Kapag nagreklamo ka pa, wag na tayong mag-usap. Oo na. Niyakap niya ako. Ilang beses niyang ipinilit na ibigay sa akin ng pera pero hindi ko po yun tinanggap. Dahil ang pinakaayaw ko yung sinusumbatan po ako. Lumipas ang mga araw, patuloy niya akong inaabutan ng pera pero hindi ko pa rin po yun tinatanggap. Delia, kailan mo ba tatanggapin tong sahod ko? Hindi ko natatanggapin yan. Maghahanap ako ng trabaho para magkapera ako. Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit hanggang ngayon, big deal pa rin sa'yo yung nasabi ko noon? Big deal? Sa tingin mo ba ganun lang yon ha? Delia naman nakakapagod na Di mapagod ka. Magsasalita pa sana siya pero iniwan ko na siya at pumunta na ako sa kusina. Nagluto na lamang ako gamit ang mga natira naming stock ng grocery. Lumipas ang mga araw, mas lalo po kaming naging malamig sa isa't isa. Mas madalas na rin po siyang umuwi ng madaling araw. Kaya naman isang araw, hindi ko na po napigilan ng sarili ko. Nang sumapit ang gabi, hinintay ko siyang makauwi. Hindi muna ako natulog dahil gusto ko siyang makausap para malinawan sa amin ang madalas niyang pag-uwi ng gabi. Makalipas ang 10:30, dumating na rin po siya. Pagpasok pa lang niya, naamoy ko na po ang masangsang amoy na pambabaing pabango. Nang makita niya ako, nagtaka siya kung bakit hindi pa rin ako natutulog. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Gabing-gabi na. Ikaw, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Tsaka bakit amoy pabango ka ha? Oo. Inisprayan kasi ko nung katrabaho ko Talaga? Oo. Teka, bakit mo ba tinatanong yan ha? Tsaka bakit hindi ka pa natutulog? Dahil nga hinihintay kita. Gusto kong mag-usap tayo para maliwanagan ako kung bakit umuwi ka ng oras ng gabi. Pagod ako, Delia ha. Wala akong oras para dyan. Pagpahingayin mo naman ako. Ayaw mo? Oo, dahil pagod nga ako, di ba? Kung magdadrama ka na naman at tatanungin ang tungkol sa pag-uwi ko, ay please tama na ha. Masyado ka ng OA. Hindi ako OA, Danilo. Nakakapagduda ka na kasi. Hindi ka naman dating ganyan eh. Kung pinag-iisipan mo ako, problema mo na yun. Basta ako, wala akong ginagawang masama, no? Tatalikuran mo na lang ba ako? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Aaksayin ko ang oras ko sa pagkikipagtalo sa'yo, ha? Delia naman, oh. Bakit ba ayaw mong magsalita ha? Dahil totoo no? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na dyan. Nang sabihin niya yon, pumasok na siya sa kwarto, Miss Winnie. Hindi na niya ako nilingon pa, kaya mas lalo akong nagduda sa kanya. 1 buwan pa po ang lumipas, palagi na lang akong hindi mapakali. Gusto ko siyang puntahan pero nagdadalawang isip po ako. Isang araw dinalaw ko si Nanay Remedios, ang nanay ni Danilo. Mabuti siya sa akin at talagang itinuturing niya akong parang tunay na anak. Mabuti at napadalaw ka, Delia. Magandang araw ho, Inay. Kumusta ho kayo?
Maayos naman. Pero ikaw parang hindi ah. Meron bang nangyari? Wala naman po. Wala. Pero bakit ganyan ang pinta ng mukha mo? Si Danilo ho kasi. May ginawa ba siya sa'yo ha? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman ho. Pero pakiramdam ko po, may ginagawa siyang hindi tama eh. Nagdududa ka. Opo. Gusto mo bang akong kumausap sa kanya para mapagsabihan ko siya? Hindi na po, inay. Baka magtalo lang ho kayo eh. Naaawa ako sa'yo, Delia. Hindi ko gustong masaktan ka dahil sa anak ko. Salamat po, inay. Napakabuti niyo po talaga sa akin. Ay, syempre naman. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Kung ganun, kumain ka muna. Naku, hindi na po, inay. May niluto rin po akong pagkain sa bahay eh. Siya nga po pala, heto. May dala po akong ulam at saging. Ay naku, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat ha. Gusto mo bang magmerienda? Sige po, salamat po. Pinagmerienda na nga ako ni Nanay Remedios. Humigit kumulang 3 oras akong nasa kanila bago ako umuwi. Pagkarating ko po sa bahay, doon na ako kumain ng pananghalian. Pagsapit ng gabi, hindi ko na hinintay si Danilo dahil alam kong hindi naman siya uuwi ng maaga eh. Kinabukasan, pagkagising ko, nakaligo at nakabihis na rin siya. Araw ng linggo yon kaya laking pagtataka ko kung saan siya pupunta. Oh, teka, saan ka pupunta? May lakad ako ngayon. Kasama ko si paring Dado. Pwede ba akong sumama? Naiinip na kasi akong mag-isa rito sa bahay eh. Di pwede. Puro lalaki ang kasama ko ron. Maaga ka bang makakauwi? Di ko pa alam. Basta wag mo na akong hintayin ha. Gawin mo na lang ang gusto mong gawin dito. Di kita pipigilan. Tumango na lamang ako, Miss Winnie. Pero ang totoo, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Alam kong nagsisinungaling siya sa akin, kaya mas lalo kong nakaramdam ng galit sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi po ako nakatulog. Hinintay ko siyang umuwi. Gusto kong marinig ang mga paliwanag niya eh. At makalipas nga po ng ilang oras, dumating na rin siya. Halatang nakainom dahil pasuray-suray siyang maglakad. Bakit ngayon ka lang ha? Bubungangaan mo na naman ba ako, Delia? Ano ba, Danilo? Bakit ba ayaw mong umayos ha? Shuy! Huwag kang maingay! Nakakarindi ka na sa tenga eh. At nakakaya sa mga kapitbahay. Mag-usap tayo, Danilo. Para saan pa? Bakit ba nagsisinungaling ka sa akin, ha? Kung wala kang magandang sasabihin, pupunta na ako sa kwarto. Naantok na ako eh. Iniwan na nga niya akong mag-isa sa sala. Napaupo na lamang ako sa upuan at napahilot sa aking sentido na noon ay sumasakit na dahil sa stress na dulot niya. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa katok mula sa labas. Agad akong bumangon at pinagbuksan yon para alamin kung sino man ang taong nasa labas. Magandang umaga, Delia. Magandang umaga rin, Dado. Halika, pumasok ka. Salamat. Si paring Danilo ba, papasok siya? Hindi ko nga rin alam eh. Tumango na lang siya at pagkatapos pumasok na rin sa loob. Habang ako naman, naghilamos at nagtimpla ng kape naming dalawa. Pagkabalik ko, gising na rin po si Danilo. Pero hindi ko siya pinansin at pinagtimplahan man lang ng kape. Napansin naman yun ni Dado kaya naman luminga na lamang siya sa may labas. Nang makaalis na sila, sinara ko na ang pintuan. Nang sumunod na linggo, muling naulit yon. Umalis na naman po siya at sinabi niyang sasamahan niya raw si Dado. Nang araw na yon, naisipan kong lumabas ng bahay para bumili ng sabon. Pero laking gulat ko nang makita ko si Dado. Hindi siya nakabihis panlakad, kaya naman agad ko siyang nilapitan. Dado, pwede ba kitang makausap? Para saan? Wala ka bang lakad ngayong araw? Wala naman. Bakit mo naitanong? Wala naman. Kasi ang sabi ni Danilo, meron daw kayong lakad eh. Wala naman eh. Hindi naman niya sa akin nabanggit yan. Hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Hindi eh. Dado, kung may alam ka man sa ginagawa ng asawa ko, baka pwede mo namang sabihin sa akin. Naku, ayokong makialam sa inyo ni paring Danilo. Parang awa mo na oh. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko tungkol sa kanya eh. Pasensya na talaga, Delia. Ayokong mismo sa akin manggaling eh. Kung gusto mo, ikaw na lang mismo ang pumunta.
Sige na, Dado. Sabihin mo na sa akin. Hindi ko naman sasabihin na ikaw ang nagsabi eh. Masasaktan ka lang. Dado, mas masasaktan ako kung hindi ko malalaman ang totoo. Gusto ko lang malaman kung bakit dis oras ng gabi na kayo nakakauwi at kung anong ginagawa niya. 10 oras? Hindi kami umaabot ng ganun, Delia. Teka, yun ba ang oras ng uwi ni Parin Danilo? Oo eh. Ang sabi niya sa akin, lahat daw kayo ay ganun ang uwi. Totoo ba yon ha? Alam ko na. Pinagdududahan mo ang asawa mo, no? Kung ano man yan, mas mabuting ikaw na ang umalam. Please, Dado. Ikaw lang makakatulong sa akin eh. Delia, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Mahirap din magsalita kung hindi mo naman ako paniniwalaan eh. Sige na, sabihin mo naman sa akin. Parang awa mo na. Ganito na lang ha. Pumunta ka ng 7:00 ng gabi. Doon mo malalaman ang katotohanan. Salamat, Dado. Sige, kung sakaling matuklasan mo man ang totoo nandito lang ako. Oo, sige. Salamat ulit. Naglakad na nga paalis si Dado. Hindi ko alam kung susundin ko ba ang sinabi niya o hindi. Hindi ko naman nga namalayan na naglalakad na pala ako pa uwi dahil ang isip ko kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng asawa ko. Pag uwi niya galing trabaho, sinuri ko siya at nakita ko ngang meron bahid ng lipstick ang kwelyo niya sa kanyang damit. Ano pang ginagawa mo? Sinusuri ka dahil gusto kong malaman kung totoo bang niloloko mo ko. Nasisiraan ka na ba ng bait, Delia? Oo na, nasisiraan na ako ng bait dahil sa kagustuhan kong malaman ang totoo. Ano yung nasa damit mo? Ito, pintura lang. Pwede ba tigilan mo ako? Pagod na ako, Delia. Pintura? Tsaka kung pintura yan, dapat kumalat na sa damit mo. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Nang gabing yun, nagtalo talaga kami ni Sweeney. Kaya naman magkahiwalay kaming natulog. Kinabukasan hindi ko pa rin siya pinapansin hanggang sa magtrabaho na siya. Doon naisip ko na kailangan ko na talagang alamin kung ano ba talaga ang totoo kahit na ang kapalit nun masaktan man ako. Nang sumapit na ang 6:40, agad akong nagbihis at pumunta sa pinagtatrabahuhan ni Danilo. Wala nang tao, wala na ring nagtatrabaho. Tulad ng laging pinapalusot niya sa akin. Hindi ako lumikha ng ingay nang sa ganon hindi niya malaman na may taong paparating. Dumaan ako sa may nakabukas na pintuan. Pagpasok ko, dinig ko ang mga mahihinang halinghing sa may madilim na parte. Kinakabahan man, dahan-dahan akong lumapit sa ingay na naroon. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ko kung sino ang nasa loob nun. Ang asawa ko, meron siyang kasamang babae habang may ginagawa silang kababalaghan. Dahil sa galit ko, tinulak ko ang pinangharang nilang yero. Laking gulat naman ang asawa ko nang makita niya ako, kaya naman mabilis siyang tumayo. Delia? Hayop ka! Kaya pala ganito ka ng oras umuwi dahil may iba ka na palang tinatrabaho? Teka lang, Delia. Magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag dahil malinaw na sa akin na niloloko mo lang ako. At ikaw babae ka? Sige na, Chiki. Sige na, umalis ka na. Anong aalis? Hindi siya aalis! Chiki pa lang pangalan mo Bagay sa'yo dahil mukha kang butike! Mabilis kong hinablot ang buhok ng babae, kaya naman natanggal ang tapis niya at kitang-kita ko ang hubad niyang katawan. Pilit man akong inaawat ni Danilo, ngunit pati siya nakatikim na rin sa akin ng malutong na sampal. Hindi ko makakalimutan ang araw na to, Danilo. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan! Sandali lang, Delia. Mag-usap tayo. Magbibihis lang ako. Hindi! Wag na! Wag ka na rin uuwi ng bahay! Umalis na ako doon dahil hindi ko na kaya pang makita ang pagmamukha nila, lalo na po ng asawa ko. Nilakad kong mag-isa ang madilim na kalsada pa uwi sa bahay. Pagkarating ko doon, nagwala ako. Hindi ko matanggap na niloko ko ng asawa ko Makalipas ang ilang minuto, dumating po si Danilo. Delia, pwede ba tayo mag-usap? Pwede bang pakinggan mo ang paliwanag ko? Hayop ka? Ano pa bang palusot ang gagawin mo, Na hindi mo sinasadya yon? Please, pag-usapan natin to. Patawarin mo ako. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yon, Maghiwalay na tayo, Danilo. Pakiusap, Delia. Huwag mo naman akong iwan, Hindi ko naman siya minahal
Natukso lang ako. Natukso? Buwisit ka? Sa tingin mo ba, pakikinggan ko pa mga paliwanag mo, ha? Hinding-hindi na kita mapapatawad. Please, Delia. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayusin natin to. Nangangako ako na hindi ko na uulitin. Sige, sabihin mo sa akin, kailan pa? Delia, please. Kalimutan na natin to. Sagutin mo ako, Danilo! Kailan mo pa ako niloloko? Kailan lang? Nung nakaraang buwan lang. Hayop ka? Napakahayop mong hayop ka! Pagkatapos mo sa kanya, sa akin naman, ha? Nakakadiri ka. Ang baboy mong leche ka. Sorry, Delia. Hindi ko sinasadya. Natukso lang talaga ako eh. Hindi na kita mapapatawad pa, Danilo. Ayusin naman natin to, Delia. Pangako, magbabago na ako. Tama na. Uuwi na muna ako sa amin. Paano ako? E di maiwan ka rito. Wala na akong pakialam pa kung anong gusto mong gawin. O kung gusto mo, kayo na ng babae mo ang magsama. Patuloy pa rin siyang nagmamakaawa sa akin, Miss Winnie, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Nang gabing yon, nag-impake ko ng damit ko. Pilit niya akong pinipigilan pero sa huli, wala pa rin po siyang nagawa. Umuwi ako sa amin at doon ako nanirahan pansamantala. Nang mangyari yon, araw-araw siyang humihingi ng tawad sa akin, kahit na pinagtatabuyan ko siya. Delia, kailan ka ba sasama sa akin? Miss na kita eh. Hindi ko alam. Hindi ka pa ba titigil? Sinabi ko na sa'yong tapos na tayo. Pero Delia, wag mo naman sayangin yung kasal natin. Wala na akong pakialam. Ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi, Delia. Papatunayan ko sa yung pinagsisisihan ko na ang lahat ng kasalanang ginawa ko sa'yo. Araw-araw pa rin kitang susuyuin hanggang sa mapatawad mo ko. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin. Dahil kahit kailan, hindi na mabubura sa puso't isipan ko ang kasalanang ginawa mo. Susubukan ko pa rin, Delia. Sana balang araw, mapatawad mo pa rin ako. Pagkasabi niya noon, umalis na rin po siya, Miss Winnie. Nakakaramdaman ako ng konsensya pero naaalala ko pa rin ang panluloko niya sa akin eh. Isang buwan ang makalipas, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsuyo sa akin at palagi niyang pinapakita na nagbago na siya. Kaya naisip kong muling bumalik sa kanya kahit na natatakot ako na baka maulit yon. Delia, sana bumalik ka na ha. Miss na talaga kita eh. Sigurado ka na bang hindi mo na uulitin yon? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na pinagsisisihan ko na ang pagkakamali ko nun. Gusto ko lang makasigurado. Ayoko nang masaktan ulit eh. Pangako. Nagbago na ako, Delia. Hindi na ako basta nangangako dahil araw-araw kong pagtatrabahuan para muling bumalik ang tiwala mo sa akin. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Magagawa ko lang yun kung babalik ka na sa akin. O sige, isa pang pagkakataon Danilo. Pero huli na to ah. Oo, Delia. Pinapangako kong hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal kita. O siya, dito ka na lang matulog nang sa ganon, matulungan mo akong mag-ayos ng mga gamit ko. Kung ganun, uuwi ka na? O bakit? Ayaw mo ba? Naku, hindi ah. Siyempre gusto ko. Oo, sige na, tulungan mo na ako. Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong niyakap at pagkatapos, tinulungan na nga po niya akong maglagay ng mga damit ko sa bag ko. Kinabukasan, sumama na ako sa kanya pa uwi sa bahay namin. Namiss ko po ang bahay na madalas kong nililinis. Salamat dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Delia. Wala namang perpektong tao, Danilo eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Nasa atin na lang kung pagsisisihan ba natin yon o hindi. Maraming salamat. Hinalikan niya ako sa aking noo at niyakap. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko maramdaman ang pagmamahal ko para sa kanya. Kumalas na lamang ako sa yakap niya nang may kumatok sa pinto at tinatawag si Danilo. Boses po yon ni Dado. Oh, pare. Anong ginagawa mo rito, ha? Wala lang, pare. Kinukumusta lang kita. Salamat, pare, ha. Ngayon, maayos na ako dahil nandito na ulit ang asawa ko. Abay, magandang balita nga yan. Uli ka, pasok ka muna. Delia, kumusta ka na? Long time no see, ha? Maayos lang ako, Dado. Mukhang mas gumaganda ka ngayon yata. Naku pare,
Ingatan mo yang si Delia ha. Siguradong maraming mahuhumaling sa kanya. Sige ka, baka maagawan ka pa niyan. Hindi mangyayari yan pare. Kilala ko ang asawa ko. Hindi niya kayang magloko. Tama na ang pag-uusap nyo tungkol sa akin. Halina, magkape na kayo rito. Maraming salamat. Siya nga pala, mabutit hindi kayo pumasok ngayon. Nag-leave kasi kaming dalawa ngayon. Wow, anong meron? May lakad ba kayo? Wala naman. Naisipan lang namin na mag-absent. O siya, maiwan ko na muna kayo Magluluto lang ako. Ikaw Dado, dito ka naman ng halian Uy, salamat Delia ha. Nagtungo ako sa kusina para magluto ng pagkain namin. Makalipas lang ng mahigit 2 oras natapos na rin po ako. At pagkatapos kumain na rin po kami kasama si Dado. Ang sarap pala magluto ni Delia. Oo, masarap magluto yung asawa ko, no? Pahingi pa ako kapag naubos to, ha? Oo, sige lang, walang problema. Ay, teka. Maiba tayo. Hindi sa nakikialam ako, ha? Gusto ko lang tanungin sana kung kailan kayo magkakaroon ng anak. Naku, hindi pa namin masabi Sa totoo lang, pare. Matagal na namin gustong magkaanak Ginagawa naman namin ng lahat pero wala pa rin nagpa-check up na ba kayo sa doktor? Di pa nga baka sa susunod na linggo pa. Alam nyo, kumain na lang kayo kasi lalamig yung pagkain Napakamot na lamang sila ng ulo bago umupo at kumain. Habang kumakain kami, pansin kong sumusulyap sa akin si Dado. Kaya naman po naiilang ako. Nang matapos yon, lumabas na sila habang niligpit ko naman ang aming pinagkainan at hinugasan. Pagkatapos, lumabas na rin po ako para makasama sila. Delia, magpapaalam sana ako sa iyo Oh, para saan naman? Magpapasama kasi si paring Dado sa bayan Oo, Delia. Magpapasama sana ako sa kanya yun kung papayag ka. Oo, sige, walang problema. O siya, papasok na muna ako sa loob Nang pumasok na ako sa loob ng bahay, pumunta ako sa sala at nanood ng TV. Makalipas po ng ilang oras habang nanonood ako, dumating si Nanay Remedios. Agad akong tumayo at nagmano sa kanya. Kumusta ka na, Delia? Naku, mabutit umuwi ka na. Maayos na ho, Nay. Pasensya na ho kayo kung hindi ako nagpaalam sa inyo. Naiintindihan ko. Kahit naman ako ang nasa kalagayan mo, iiwan ko rin ang tatay ni Danilo doon. Salamat po, Inay, dahil hindi kayo nagalit sa akin. Hindi ako magagalit sa'yo dahil napakabuti mong manugang. Kung umalis ka man, alam kong may dahilan yon. Salamat po, Inay. Siya nga po pala, kumain na po ba kayo? Oo, kumain na ako. Merienda ho, gusto niyo po ba? Naku, hindi na. Busog pa naman ako Dinalaw lang talaga kita. Salamat po, Inay. Ano po ba talagang sadya niyo? Ay, tatapatin kita. Sana bago ako mamatay, magkaroon muna ako ng apo sa inyo. Naku, wag niyo hong sabihin yan. Hindi pa ho kayo mamamatay, Pero sana nga, Inay, magkaroon na rin po kami ng anak. Sana nga. O siya, sumaglit lang talaga ako rito at kailangan ko nang umuwi dahil naghihintay ang tatay Mando mo roon sa bahay. Sige ho, Inay. Salamat po ulit sa pagpunta niyo, Nang umalis na si Nanay Remedios, muli akong bumalik sa panonood. Tama po siya, Miss Winnie. Kailangan na po naming magkaanak. Kaya naman kinausap ko si Danilo na gusto ko nang magkaroon kami ng anak. Sinubukan na po namin ang lahat pero wala pa rin Kaya naman napagdesisyonan na naming magpa-check up na lang sa ospital para malaman namin kung meron ba kaming problema. Kinakabahan ka ba, Delia? Oo kinakabahan ako. Sana wala namang problema. Huwag mong isipin yan. Alam kong hindi naman tayo pababayaan ng Diyos Tama ka, pero hindi ko maiwasang hindi mag-alala Basta magtiwala lang tayo. Nang suriin na nga kami, kabado kong hinintay ang resulta. Makalipas ang ilang sandali, pinapasok na nga kami ng doktor at ibinigay niya ang resulta naming mag-asawa. Masaya ako dahil wala po akong problema. Pero si Danilo, napansin kong nag-iba po ang timpla niya. Oh, may problema ba? Hindi to totoo. Baka nagkakamali lamang ho kayo, Dok. Teka, ano bang resulta? Hindi ako bahog. Hindi pwede yun. Hindi. Teka, Danilo, tama na. Huwag kang umiyak.
Ayos lang kung hindi tayo magkakaanak. Niyakap ko na lamang si Danilo. Sobrang sakit para sa amin na wala na kaming pag-asang magkaroon pa ng anak. Lumipas ang 2 buwan, unti-unti na akong nawala ng gana na kasama siya. Dahil lang gusto ko magkaroon ako ng sarili kong anak eh. Kaya madalas na rin kaming magtalo at halos isisi ko sa kanya ang lahat dahil baog siya. Sorry kung hindi kita mabibigyan ng mga anak ha. Alam mo kung gaano ko kagusto na magkaroon. Pero wala eh. Baog kasi ko. Bakit ba sa dinami-dami ng lalaki ikaw pang nabaog? Nakakabwisit. Oh, ang aga-aga nagbabangayan na kayo. Yan na ba ang almusal nyo ha? Oh, Dado, nandyan ka pala. Eto kasing kumpare mo eh. Wala nang silbi. Hindi na ako kayang bigyan ng anak. O di kung ganun mag-ampun na lang kayo. Sigurado naman na marami niya sa ampunan. Ayoko! Gusto ko ng sarili kong anak. Hindi anak ng kung sino lang. Pagpasensyahan mo na yang si pare. Pareho lang kayong namomroblema eh. Pasensya na pare ha. Nadamay ka pa sa problema namin mag-asawa. Ayos lang pare. Naiintindihan ko ang saloobin nyo. Papasok ka ba pare o hindi na muna para naman makapag-usap kayo? Hindi. Papasok siya ngayon. Ayoko nandito siya, no? Pero Delia, hayaan mo na pare. Mas maganda nga kung magtrabaho na lang ako ngayong araw eh. Sige. Napakamot na lamang silang dalawa lalo na si Danilo. Nang umalis na sila, nagmukmok na lamang ako sa upuan. Gustong-gusto ko po talagang magkaanak, Miss Winnie. Pero alam kong hindi na yon maibibigay pa ni Danilo. Sa pagdaan ng bawat araw, mas lalo akong nakakaramdam ng inis kay Danilo. Habang si Dado naman, unti-unting napapalapit ang loob ko sa kanya. Palagi niya akong pinapasaya sa tuwing nagtatalo kaming mag-asawa, kaya hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Oh, Dado, anong ginagawa mo rito? Wala naman. Si Danilo, nasaan? Nagtatrabaho. Teka, hindi ka pumasok ngayon? Oo nagpahinga ako. Sobrang sakit kasi ng katawan ko eh. Ah, ganun ba? Ay, sige, pumasok ka muna rito para makapagmerienda ka. Naku, hindi na Delia. Nakakaya naman eh. Huwag ka nang mahiya sa akin. Parang hindi ka naman kaibigan ng asawa ko. Hindi ka ba naiinip dito mag-isa? Ay, naiinip nga eh. Pero wala eh. Kung may anak lamang sana ako, hindi ako maiinip ng ganito. Ganun talaga ang buhay eh. O siya, sandali lang ha. Ipaghahanda mo na kita ng merienda. Tumango na lamang si Dado. Pumunta na ako sa kusina para ipaghanda siya ng merienda. At makalipas lang ng 5 minuto, bumalik na po ako sa sala, dala ang meriendang inihanda ko para sa kanya. At pagkatapos, umupo na rin ako sa tabi niya. Oh, magmerienda muna tayo. Salamat ha. Ikaw, Dado, kailan mo babalak magkaroon ng sarili mong pamilya? Naku, di ko pa masasagot yan eh. Wala pa kasing babaeng lumalapit sa akin eh. Ha? Imposible. Ang gwapo mo kaya. Tapos walang babaeng nagkakandara pa sa'yo? Alam ko naman na gwapo ko. Kaso, wala pa talaga eh. Naks, oy bilis-bilisan mo ha. Hindi ka na bumabata. Pero parang ang hirap paniwalaan yung sinabi mo. Ikaw ba, Delia? Gustong-gusto mo ba talaga magkaroon ng anak ha? Oo naman. Alam mo naman na matagal na naming pinagtatalunan ni Danilo ang tungkol dyan eh. Kung ganun, gusto mo bang tulungan kita magkaanak? Oh, paano? Simple lang. Teka, hindi ko yata gusto ang tema ng salita mo ah. Nahihibang ka na ba, Dado? Ay. Naku, hindi Delia ha. Hindi ako nahihibang. Sa katunayan, matagal na akong may gusto sa'yo eh. Pero, sasagot pa sana ako nang bigla niya akong hinalikan. Halos bumalot ang kaba sa buong katauhan ko, kaya naman nasampal ko po siya. Bakit mo ginawa yun? Alam kong gusto mo rin yan, Delia. Mahal na mahal kita. At kaya kong ibigay sa'yo ang anak na gusto mo. Kahit ilan pa yan. Paano kung mahuli tayo? Natatakot ka ba? Huwag kang matakot. Tandaan mo, na una siyang pumatol sa iba. Tama ka. Sa totoo lang, hindi ko siya mapatawad hanggang sa ngayon eh. Kaya hayaan mong tulungan kita. Makakaganti ka na. Magkakaanak ka pa. Sige, sinabi mo yan ah. Pero wala tayong relasyon ah. Bakit?
Gusto mo bang magkaroon tayo ng relasyon? Hindi ko pa alam sa ngayon. Delia, mahal na mahal kita. Handa akong maging kabit mo para mapasakin ka lang. Tatanungin kita, meron ka bang pagtingin sa akin o gagamitin mo lang ako? Ang totoo niyan, sa tingin ko mahal din kita, Dado. Hindi ko alam kung kailan nagsimula eh. Basta gumising na lang ako isang araw na may nararamdaman na ako para sa'yo. Kung ganun, iwan mo na ngayon si Danilo para sa akin. Hindi ganun kadali yon, Dado. Hayaan mo muna ako makakuha ng tamang oras para makipaghiwalay sa kanya. Sige, aasahan ko yan ha. Niyakap niya ako, Miss Winnie. Ang totoo, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagpadala sa tukso sa kanya. Basta ang alam ko lang, mahal ko na siya at gusto ko na ring magkaroon ng sarili kong anak. Kasama na roon ang paghihiganti ko kay Danilo. Hindi ko rin akalain na may mangyayari sa amin ni Dado ng araw na yon. Hindi ko na rin inisip na mali basta ang iniisip ko lamang noon na gustuhan ko siya. Natatakot ako, Dado. Paano kung mahuli tayo ng asawa ko? Hindi niya tayo mahuhuli kung hindi tayo magpapahuli. Ikaw talaga ang pilyo mo. Siyempre ako pa. Tsaka hindi ko hahayaang saktan ka ng asawa mo pag nagkataon. Hindi ko akalain na mahal mo pala talaga ako. Akala ko kinuha mo lang ang loob ko para maibigay ko ang gusto mo. Nang sabihin kong mahal kita, totoo yun, Delia. Huwag kang mag-alinlangan. Kung sakali mang mabuntis kita, handa kitang panagutan. Pero Dado, hindi mo pa rin maaalis sa isipan ko ang mag-alala. Lalo na ngayong meron nang nangyari sa atin. Nandito lang ako. Ano man ang mangyari, Delia. Hindi kita iiwan kahit mahuli pa tayo ng asawa mo. Salamat, Dado. O siya, magbihis na tayo. Baka mamaya biglang dumating ang biyanan ko eh. Sige. Siya nga pala bukas meron akong ibibigay na regalo sa'yo ha. Naku, hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Ayokong isipin mo na hinuhututan kita. Ano ka ba, Delia? May relasyon na tayong dalawa. Kaya walang problema kung bibigyan kita. Ay, pangako. Hindi ko yun isusumbat sa'yo. Nang makapagbihis na nga po kami, umalis na rin siya. Kaya naman inayos ko ng higaan namin ni Danilo at tinitignan kung meron bang naiwang gamit si Dado. Nang masiguro kong wala, hindi naman po ako kinabahan. Nung una, inakala kong hindi niya tototohanin ang sinabi niya, Miss Winnie. Pero nagkamali po ako eh. Halos araw-araw na siyang pumupunta sa amin at madalas na rin siyang lumiliban sa trabaho. Isang araw po noon habang nagkukwentuhan sila, lumapit ako para ibigay ang tinimpla kong kape. Pare, bakit madalas kaya ata nag-a-absent? Napansin ng boss natin eh. Wala pare. May inaasikaso lang ako sa bahay. Uy, inaasikaso? O baka naman may chicks ka na, pre. Paano mo naman nalaman yun? Sa mga kapitbahay. Nakita ka raw kasi nila na kasama mo yun si Ana. Oo, pero pinsan ko yun, no? Kaya hindi ko siya magiging chicks. Di ako pumapatol sa kamag-anak, pre. Sa may asawa, oo. Nang sabihin niya yon, tumingin siya sa akin. Habang si Danilo naman, natahimik at tila nagulat. Napansin din niya na nakatingin sa akin si Dado. Wow, pare. Kung ganun, bilib na ako sa'yo. Pero, seryoso ba yan, ha? Siyempre, joke lang. Huwag mong seryosohin, baka maniwala ka pa. Kala ko, totoo na eh. Palabiro ka talaga, pre. Hindi ka pa nasanay. Matagal na tayo magkaibigan. Palabiro talaga ako, di ba? Oo na. Basta ako, pare, nagbago na. Araw-araw na nga akong bumabawi sa asawa ko eh. Oh, ba't pati ako nadamay sa kwentuhan niyo? Siyempre, mas na-realize ko na mas maganda ka pa sa babaeng pinatulan ko. Di ko nga alam kung bakit ganun eh. Ginayuma yata ako nun eh. Gayuma, pare? Imposible yan. Ang sabihin mo, matini ka talaga sa chicks. Walang imposible kapag gusto. Pero pare huwag mo nang banggitin pa yan. Baka makutungan pa ako uli ni Delia eh. Talagang tatamaan kita kapag pinaalala mo pa sa akin yan. Uy, joke lang naman yun eh. Siya nga pala pare. Papasok ka ba bukas? Oo, papasok ako pre. O paano? Magkita na lang tayo bukas sa trabaho May pupuntahan pa kasi ko ngayon eh. Ang aga pa pare
Naku, kailangan ko na talagang umalis eh. Ah, oo na. Alam ko naman na chicks mo lang ang pupuntahan mo ngayon eh. Kaya ka nagmamadali. Sige, mag-iingat ka ha. Salamat pare. Nang makaalis na nga si Dado, pumasok na ako sa loob ng bahay para magluto ng hapunan namin. Habang si Danilo naman sumunod sa akin para tulungan ako. Delia, sa tingin mo ba magagawa ni Parin Dado na pumatol sa may asawa? Hindi ko alam. Bakit mo naitanong yan? Kasi parang totoo yung biro niya eh. Ano naman sa'yo kung pumatol siya sa may asawa? Importante, wala siyang asawa. Tsaka hindi mo na dapat problemahin pa yon. Parang nasaktan naman ako sa sinabi mo. Tsaka, bakit ka ba nagagalit ha? Hindi ako galit. Ang problema kasi, pati ginagawa ng iba pinapansin mo. Tsaka hindi ko nakasalanan kung nasaktan ka sa sinabi ko, no? Ay, ang misis ko, halatang hindi pa rin ako napapatawad. Tsaka hindi naman ako sa nakikialam ha. Nagtataka lang ako kung totoo man yun. Abay, ang swerte ng babaeng nakuha niya ha. Swerte talaga. Hayang mabuti pa, tulungan mo na nga lang ako sa pagluluto. Oo, sige. Delia, Oh, ano? pasensya ka na talaga kung hindi ko maibigay ang gusto mong anak ha. Patawarin mo ako. Hayaan mo na yon. Ano pa nga bang magagawa ko kundi tanggapin na lang ang katotohanan na hindi talaga tayo magkakaroon ng sarili nating mga anak? Ano kaya kung mag-ampon na lang tayo? Para na rin maranasan natin kung paano mag-alaga ng bata. Ayoko nga! Bakit ba ang kulit mo? Pasensya ka na. Gusto ko lang namang magkaroon tayo ng anak eh. Kung mag-aampon lang din tayo, wag na lang. Sige na, sige na. Kung ayaw mo wala naman ako magagawa eh. Siya nga pala. Kapag natapos akong magluto, aalis muna ako Saan ka pupunta? Pupunta lang ako kina inay. Baka gabihin ako ng uwi, kaya wag mo akong hintayin. Ha? Oo, sige. Hindi na lamang ako kumibo. Tahimik na lamang akong nagluto habang si Danilo naman lumabas. Pagkaraan ng ilang minuto, naluto na rin ang pagkain, kaya naman naligo na ako. Nang matapos, nagbihis na rin ako ng sando at maikling shorts. Naglagay na rin ako ng konting makeup. Pagkatapos, lumabas na ako. Nakita naman ni Danilo ang postura ko. Bakit ganyan ang ayos mo? Akala ko ba kalananay ka lang pupunta? Oo, kila nanay nga. Tsaka bakit ba pinoproblema mo kung anong ayos ko? Masama bang ayusin ko ang sarili ko, ha? Hindi naman. Pero hindi ka naman naglalagay ng kolorete eh. Tsaka para kang Parang ano? Bakit? Anong mali sa ayos ko, ha? Anong gusto mong gawin ko? Magsuot ng bestida? Maging manang? Ganun bang gusto mo, ha? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na bastusin ka ng mga lalaki makakakita sa'yo. Anong magagawa ko kung sexy at maganda ako? Tsaka kung yan ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Hindi nila ako makukuha sa'yo. Sa'yo lang ako uuwi. Sige na, sige na. Hindi naman kita mapipigilan eh. Di salamat naman kung ganon. Basta, wag mo na akong pakialaman kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, Tsaka kumain ka na lang mag-isa dyan. Napakamot na lang siya sa ulo nang pumasok siya sa loob. Kaya naman umalis na rin po ako. Pumunta ako sa kubo na madalas naming tagpuan ni Dado. Ilang metro lamang ang nilakad ko bago nakarating doon. Sakto naman nang makita ko siyang naghihintay na pala sa akin. Bakit ngayon ka lang? Alam mo ba na kanina pa ako naghihintay sa'yo? Sorry naman. Alam mo naman na kailangan ko pang magpalusot kay Danilo Anong sabi mo sa kanya? Sinabi ko lang na pupunta ako kila nanay. Ang galing mo na magpalusot ha? Siya nga pala. Ang sexy mo naman. Talagang inaakit mo ko ha? Siyempre naman, ayoko maghanap ka ng iba, no? Hindi na ako maghahanap. Dahil wala nang babaeng makakapantay sa'yo. Oo na. O paano, tara na? Ano pa bang hinihintay natin? Sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ni Dado. Sa kubong yon, doon kami madalas magkita. Akala ko hindi na kami mabubuko ng kahit na sino Pero wala pala talagang sikreto na hindi mabubunyag. Isang araw noon muli kaming nagkita sa kubo. Ngunit hindi namin alam na may nakakita pala sa amin. Mga tsismosang may galit sa akin. Kumalat ang tsismis tungkol sa amin ni Dado. Pero nanatili akong tahimik at pinabulaanan ng tsismis na yon. Pwede ba tayo mag-usap, Delia? Pagod ako, Danilo. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Saan ka napagod ha?
Ano bang problema mo, ha? May ginagawa ako, no? Magtapat ka nga sa akin, Delia. Mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo ako ng maayos, Delia. Magtapat ka sa akin. Oo na! Ano ba kasi yon? Alam mo bang balitang-balita sa lugar natin na may kinakatagpo ka raw na lalaki sa may kubo? Ah, yun lang ba? Nakarating na rin sa akin yan. Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Di ko alam. Dahil wala ako rito eh. Kung mas paniniwalaan mo ang iba kaysa sa akin, problema mo na yon. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Hindi naman sa ganun. Pero lahat ng tao rito, ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ka naman nila pag-uusapan kung hindi totoo eh. Alam mo kung bakit ganun ang ichinichismis nila sa akin, ha? Dahil inggit sila sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Dahil sa inis ko, pumasok ako sa kwarto namin. Nakaramdam ako ng takot na baka tuluyan ng mabuking ang namamagitan sa amin ni Dado. Simula ng araw na yon, mas naging maingat kami ni Dado. Madalang na lang din kaming magkita, kaya kahit papano, hindi na ako gaanong pinagdududahan ni Danilo. Lumipas sa mga buwan at araw, pinagpatuloy namin ang namamagitan sa aming dalawa, hanggang sa tuluyan na nga kaming mahuli mismo sa akto. Umuwi galing sa trabaho si Danilo dahil meron pala siyang nakalimutang gamit na naiwan. Nang hindi sinasadya, nahuli niyang meron kaming ginagawang milagro ni Dado. Mga baboy kayo! Danilo! Danilo! Magpapaliwanag ako! Paliwanag? Anong paliwanag bang ipapalusot mo, ha? Totoo ngang iniiputan mo ako sa ulo. Ang hindi ko lang matanggap, sa kaibigan ko pa mismo. Oo na! O ngayon, alam mo na. Kaya mo na bang tanggapin ang lahat tulad ng pagtanggap ko sa'yo, ha? Ang landi mo! Ang landi-landi mo! Sa tingin mo ba, papatawarin pa kita pagkatapos mo ako iputan sa ulo? Oo na! Malandi na nga ako. Bakit? Kaya mo bang ibigay ang gusto ko, ha? Si Dado lang ang tangi kong paraan para magkaroon ako ng sarili kong anak. Tsaka minahal niya ako ng higit pa sa buhay niya. Minahal? Sa tingin mo ba mamahalin ka niya? Tsaka hindi lang sa hindi tayo magkaanak. Magpapaanak ka sa iba? Delia naman, nagbago ako para sa'yo. Pagkatapos, ikaw naman ganyan. Ano bang pakiramdam, ha? Sagutin mo nga ako. Anong pakiramdam ng iniputan sa ulo? Kung ganun, gumanti ka lang pala. Sana sinabi mo sa akin sa ganun ay napaghandaan ko man lang. Ang sakit, Delia! Pinaranas ko lang naman din sa'yo ang naranasan ko noon eh. Delia naman, pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Buong akala ko, pinatawad mo ako. Pero hindi pala. Oo, gumanti nga ako dahil hindi ko matanggap na niloko mo na nga ako pagkatapos hindi mo pa ako kayang bigyan ng anak. Delia, sa tingin mo ba, ginusto kong maging baog, ha? Hindi mo man lang ba iniisip kung ano nararamdaman ko? Pasensya na pare, ha? Ako na ang pumupuno sa pagkukulang mo kay Delia. Ibigay mo na sa akin siya. Pinapangako ko na mamahalin at aalagaan ko siya. Ah, ganun ha? Mabilis na lumapit si Danilo kay Dado at binigyan niya ito ng isang suntok na naging dahilan ng pagdurugo ng ilong ni Dado. Hanggang sa nagpalitan na nga sila ng mga suntok, walang gustong magpaawat sa kanila. Pilit ko naman silang inaawat kahit sobrang lakas nila. Nagmamakaawa ko sa inyo! Tumigil na nga kayo! Gago ka! Tinuring kitang kaibigan, pero tatraidorin mo lang pala ako! Hindi ko kasalanan kung bakit gustong magpaanak sa akin ang asawa mo. Tsaka mahal ko siya, no? Kaya gagawin ko ang lahat. Mapasakin lang si Delia. Hayop ka! Kaya pala dinadaan mo sa biro ang lahat. Dahil totoong pumatol ka sa may asawa. Dahil gago ka. Ang swerte mo na sa kanya eh. Nagawa mo pang lokohin. Ngayon, kaya mo ba siyang patawarin, ha? Tama na! Totoo naman kasi ang sinabi ni Dado eh. Gusto kong magpaanak sa kanya dahil hindi mo yan kayang ibigay sa akin. Delia naman, hindi mo naman kailangang gawin to eh. Dahil sa ginawa mo, hinding-hindi na kita mapapatawad. Eh di okay. Gumanti lang ako sa'yo, Danilo. Dahil ayokong isipin na kaya mo akong paikutin. Akala mo ba ikaw lang ang kayang maghanap ng iba? Aba, kaya ko rin ang ginawa mo. Nagulat naman ako nang bigla niya akong sampalin. Kaya naman ginantihan ko siya. Hindi ko akalain na sa puntong yon, aabot kami ng pisikalan. Ang
kapal ng pagmumukha mo para saktan ako. Ginagawa kong lahat para magkaroon ng sariling anak. Tapos may gana kang magalit? Hindi para sa atin, kundi para sa pansarili mo. Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ko, ha? Delia naman! Bakit? Naisip mo bang nararamdaman ko nung nahuli kitang nambababae, ha? Iba yun, Delia. Lalaki ko. Wala lang sa akin yun. Ikaw, babae ka. Malaking kahihiyan yun, no? Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Kapag kayo ang nagloko, ayos lang. Pero kaming mga babae, hindi. Hoy, lahat tayo pantay rito, Danilo. O ikaw, hayop ka, ha? Kalimutan mo nang naging magkaibigan tayo. Lumayas ka rito. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Sige na, Dado. Umalis ka na. Ako nang bahala rito. Magkita na lang tayo bukas. Kapag kailangan mo ako, Delia, alam mo kung saan ako pupuntahan. Tumango na lamang po ako. Nang umalis na siya, napaupo at napahagulgol si Danilo. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ako ng konsensya. Hindi dahil nagantihan ko siya, kundi dahil asawa ko pa rin siya. Masaya ka na ba, ha? Sagutin mo ako, Delia. Oo, masayang masaya ako. Kasalanan ko bang gusto kong magkaroon ng sarili kong anak, ha? Nandyan na tayo sa puntong yan. Pero hindi mo naman kailangan gawin to, Delia, eh. Masakit din sa akin na hindi ako magkakaroon ng sarili kong anak. Pero hindi mo magagawa dahil baog ka. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Danilo. Ganyan ka na ba talaga? Ang sama mo. Anong klase kang asawa? Ang sakit mo talaga magmahal. Oo na, sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa akin. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Hinding-hindi ko to pagsisisihan. Nakita kong lalo siyang napahagulgol, kaya naman pumunta na lamang ako sa kwarto namin, Miss Winnie. Naisip ko na ring umalis na lang kaya nag-impake ko ng mga damit ko. Nang matapos, nagbihis na ako at nang lalabas na sana ako, biglang bumukas ang pinto. Teka, saan ka pupunta? Aalis na ako. Ngayong nalaman mo na, wala na akong dahilan para manatili pa rito. Hindi ka aalis. Aayusin natin to. Kakalimutan ko nangyari, basta iwan mo na ang gagong yun. Hindi mo na ako mapipigilan pa, Danilo. Dapat nga maging masaya ka na dahil mawawala ng problema mo eh. Pero mag-asawa tayo. Tayo lang ang dapat mag-ayos sa problemang to. Sisikmurain ko lahat ng mga nakita ko. Basta pangako mo lang sa akin na hindi mo na yun uulitin pa. Hindi tayo naging mag-asawa, Danilo. Dahil hindi mo sa akin pinaramdam na asawa mo ko. Tandaan mo ito, Danilo. Mag-asawa lang tayo sa papel. Pagkasabi ko noon, umalis na rin ako ng tuluyan. Kahit anong pagpigil niya sa akin, wala na siyang nagawa pa, Miss Winnie. Tinanggap na lamang niya yon. Sa paglipas ng mga buwan simula nang iwan ko si Danilo, wala na akong naging balita sa kanya o maging kay Dado. Akala ko magiging tahimik na ang buhay ko pero nagkamali po pala ako. Isang araw bigla na lamang akong nakaramdam ng panghihina na hindi ko maipaliwanag. Kasabay noon madalas akong binabangungot, kung minsan pa nakakaramdam ako ng kilabot. May nagsabi sa akin na kailangan kong magpatingin sa doktor nang sa ganon malaman ko kung anong meron akong sakit. Sinunod ko naman ang sinabing yon. Nagpunta ako sa ospital pero nakita ko roon si Nanay Remedios. Lalagpasan ko na sana siya dahil nahihiya ako, ngunit tinawag niya ako sa pangalan ko. Delia! Tatalikuran mo rin ba ako? Alam ko kung anong nangyari. Pero maniwala ka, wala akong galit sa'yo, anak. Pasensya na po kayo, inay. Wala ho akong mahiharap na mukha sa inyo eh. Ang laki ho ng kasalanang ginawa ko sa inyo. Hindi ako galit sa'yo. Alam mo bang namimiss na kita? Sana mapatawad niyo ako, inay. Dahil sa kagustuhan kong magkaanak at makaganti, nagawa ko pong maghanap ng iba. Delia, wala akong karapatang husgahan ka dahil hindi naman akong nasa kalagayan mo eh. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. Maraming salamat ho, inay. Kahit na niloko ko pa ho ang anak nyo, hindi kayo nagtanim ng galit sa akin. Dahil mabuti ka naman talagang manugang eh. Hindi naman tayo perpekto. Lahat tayo ay pwedeng magkamali. Salamat po, inay. Siya nga po pala, ano po bang ginagawa nyo rito sa ospital? Nagpapacheck up ako. Bakit ho? Meron ho ba kayong sakit? Oo kaya kailangan kong magpa-check up para malaman ko ang kalagayan ko. Ikaw, ano pala ang ginagawa mo rito? Magpapacheck up din po ako Palagi pong masama ang pakiramdam ko.
Hindi na lamang kumibo si Nanay Remedios. Marahil iniisip niya na baka buntis na ako. Niyaya na lamang niya akong pumasok sa loob ng ospital. Halos sabay kaming nagpatingin at napag-alaman kong may sakit siya sa matres. Habang ako naman, negatibo ang lumabas sa resulta. Hindi po ako buntis. Kaya laking palaisipan ko kung bakit ganun ang nararamdaman ko. May problema ba, Delia? Wala ho. Nagtataka lamang ako kung bakit negatibo ang resulta ng check-up ko. Hindi ka ba masaya? Masaya ho pero iba ho ang pakiramdam ko, Inay eh. Masyado ho akong napapagod kahit hindi pa ako kumikilos. Pakiramdam ko nga ho para akong kandilang unti-unting nauupos. Ipahinga mo lang muna siguro ang katawan mo. Siguro nga ho, Inay. Hindi kasi ako makatulog ng maayos eh. Madalas po kasi akong nababangungot. Magdasal ka, iha. Sigurado magiging maayos din ang lahat. O paano, mauna na ako, ha? Gusto niyo ho bang ihatid ko na kayo? Ay nako, hindi na kailangan. Maraming salamat, Delia. Sana may pagkakataon pang magkaayos kayo ng anak ko. Salamat po, Inay. Sa ngayon po kailangan muna naming magpahinga nang makapag-isip kami ng maayos. Ganun ba? Mabuti nga yan, Delia. Hindi pa naman huli ang lahat. Alam kong maaayos nyo pa rin yan. Niyakap ako ni Nanay Remedios bago kami naghiwalay ng landas. Kahit papano nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Sa totoo lang po, Miss Winnie, sa naging resulta ng kagustuhan kong maghigante, hindi ako naging masaya eh. Sa puntong yon aaminin kong nakukonsensya po talaga ako. Pag uwi ko galing sa bahay, muli akong nahiga dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Sinabi ko na rin sa mga kasama ko sa bahay na nagpa-check up na ako at wala naman silang makita, kaya maging sila nagtaka rin. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo akong nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Halos sa puntong yon iniisip ko na baka yun ang ikamamatay ko. Nabalitaan na rin ng buong barangay ang nangyari sa akin. Ang iba, natuwa at sinasabing karma ko raw yun sa kataksilan ko. Ang iba naman naaawa sa akin. Isang araw dumalaw sa akin si Nanay Remedios. Kumusta ka na, Delia? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Ang payat mo na, iha. Hindi ka ba kumakain? Maraming salamat ho, Inay, dahil dinalaw niyo ako. Nagpa-check up ka na ba ulit? Oho, ilang beses na ho ako nagpa-check up. Pero ganun pa rin ho ang resulta eh. Wala naman daw ho akong malubhang sakit. Naaawa ako sa'yo. Ayokong mawala ka dahil gusto kong magkaayos kayo ng anak ko. Karma ko na ho siguro ito, Inay. Hindi ako dapat na gumante dahil sa kagustuhan kong magkaanak. Ganito po siguro ang naging resulta nun. Nangyari na yun, Delia. Kalimutan mo na yun. Ang importante, nagsisisi ka na ngayon. Maraming salamat po, Inay. Wag na po kayong mag-alala. Magpapakatatag po ako alang-alang kay Danilo. Gusto ko siyang makausap para makahingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko eh. May awa ang Diyos, Delia. Manalig ka lamang sa Kanya. Sigurado kung hindi Kanya pababayaan. Salamat po, Inay. Ay, may dalaga pala ako para sa'yo. Tinola ito, Kaluluto ko lang. Mainit-init pa. Tamang-tama. Humigop ka ng sabaw para magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po, Inay. Walang anuman. Ang gusto ko gumaling ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa asawa mong si Danilo. Opo, Inay. Maraming salamat po. Niyakap ko siya kahit nangihina ako noon, Miss Winnie. Sobrang saya ko dahil napakaswerte ko pong magkaroon ng biyena na katulad ni Nanay Remedios. Sa pagkakataong yon, pinilit ko po talagang magpalakas para sa kanila. Basta, Delia, pagpagaling ka, ha? Hihintayin kita para sa anak ko. Opo, Inay. Magpapagaling po ako para kay Danilo. O paano, mauuna na ako, ha? Pero huwag kang mag-alala. Araw-araw kitang dadalawin at dadalhan ng mainit na sabaw. Maraming salamat po ulit, Inay. Mag-iingat po kayo. Tinapik-tapik ni Nanay Remedios ang balikat ko bago siya tuluyang umalis. Sa bawat araw na lumilipas, sinisikap ko po talagang magpalakas kahit nasa puntong pakiramdam ko hindi ko na po talaga kaya. Dahil anumang oras, maaari na po akong mawala. Patuloy akong nagdarasal at humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko, Miss Winnie.
Si Nanay Remedios naman, tinupad ang pangako niyang madalas akong dadalawin at dadalhan ng makakain. Isang araw dumalaw ulit sa akin si Nanay Remedios. May sinabi siya sa akin na maaaring makatulong upang malaman ko ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Delia, hindi ba gusto mong gumaling? Oo naman ho, Inay. Bakit ho? May alam akong makakatulong sa'yo. Sino ho, Inay? Sabihin niyo ho sa akin. Isang albularyo, iha. May kilala ko. Tiyak na matutulungan ka niya. Albularyo po? May albularyo pa po pala sa panahong ito? Oo naman, kaso madalang na silang makita. Ang iba nasa kani-kanilang probinsya na. Kung ganun po, matutulungan niyo po ba talaga ako? Sa totoo lang, iha, posibleng oo at posible ring hindi. Pero wag tayong mawala ng pag-asa, ha? Naniniwala akong gagaling ka. Maraming salamat po, Inay. Hindi niyo ako pinapabayaan kahit hindi niyo ako tunay na anak. Ay, wag mong sabihin yan, Delia. Simula nang maging asawa ka ng anak ko, itinuring na kitang sarili kong anak. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihan niyo sa akin eh. Ay, wag mo nang isipin yan. Basta ang importante gumaling ka. Kahit yun na lang ang maging pambawi mo sa akin. Sinikap ni Nanay Remedios na patignan talaga ako sa albularyo. Kaya hindi naman ako nagdalawang isip na gawin nga ang sinabi niya. Delia, kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ho ako. Nakahanda ka na ba? Kung ano man ho ang magiging resulta ng panggagamot sa akin, nakahanda na po ako. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan kahit ano man ang mangyari. Salamat ho, Inay. Kaya mo yan, ha? Alam kong gagaling ka. Nang makarating na nga kami sa bahay ng albularyo, namangha ako dahil napakarami niyang santo sa bahay. May iba't ibang uri na rin ng halamang gamot na nakalagay sa mga garapon. Kinausap siya ni Nanay Remedios at halata kong matagal na rin silang magkakilala. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na niya akong gamutin. Pinaspasan niya ng mga dahon ang buo kong katawan, ngunit hindi ko po alam kung anong uri ng halamang gamot ang mga yun eh. Pero pagkatapos nun, may binibigkas siyang mga salitang hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung anong wika ang ginamit niya. Unti-unti naman pong nagbago ang pakiramdam ko. Mas bumigat ang katawan ko na para bang may dumadagan sa akin. Maya-maya pa, bigla akong nakaramdam na para bang nasusunog ang buong katawan ko. Pinagpapawisan ako ng malapot at halos hindi ko makayanan ng sakit. Ngunit pinagpatuloy pa rin ng albularyo ang kanyang panggagamot. Pagkaraan ng mahabang oras, unti-unti nang nawala ang bigat ng aking pakiramdam. Kasabay nun, tumigil na rin ang albularyo. Napag-alaman namin na kinulam daw ako dahil sa matinding galit ng isang tao. Ayon sa albularyo, isang lalaki raw ang may kagagawan nun. Hindi lang pala basta sakit ang dumapo sa akin. Kung sino man ang taong yun, ano kaya ang dahilan niya para gawin niya yun sa'yo? Hindi ko po alam, Inay, pero pakiramdam ko napakatindi ng galit niya sa akin. May naaalala ka bang nakaalitan mo? Wala nga ho eh. Bukod po kay Danilo, wala na ho akong ibang nakaalitan. Pero imposible naman pong magagawa niya sa akin yun. Tama ka. Hindi kaya gawin ni Danilo na saktan ka. May isa pa po akong naisip na maaaring magpakulam sa akin. Sino? Si Dadu ho. Siya ang kaibigan ni Danilo at siya rin ang naging kabit ko. Baka naghihiganti siya dahil hindi siya ang pinili ko. Ang ibig sabihin nun, gusto kanyang mapasa kanya. Hindi ko po alam, Inay. Gusto ko siyang makausap para humingi po ng tawad lalo na po sa asawa ko. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Hindi pa ito ang tamang oras para makipag-ayos ka. Ang mahalaga, wala na ang kulam sa'yo. Pagkatapos kong gamutin ang albularyo, agad akong inihatid ni Nanay Remedios sa bahay na tinutuluyan ko. Lumipas ang 1 linggo mula nang magamot ako, unti-unti na pong nanumbalik ang dati kong lakas. Kaya ng araw na yon, nagpunta ako sa bahay ni Dado. Sakto namang naroon siya. Dado, pwede ba kitang makausap? Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa mo. Nagkahiwalay na kami, Dado. Pumunta lang ako rito para makausap ka. Kung makikisama ka na sa akin, hindi ang isasagot ko. Nakonsensya na ako sa pagtraidor ko sa kaibigan ko Hindi naman yon, Dado
Pumunta ako rito para humingi ng tawad dahil nagkasira kayo ni Danilo ng dahil sa akin. Hindi, Delia. Ako ang unang lumapit sa'yo. Kaya ako ang dapat ang humingi ng tawad. Oo, pero kasalanan nating dalawa ito, Dado. Yun na lang, sana hindi pa huli ang lahat para magkaayos kayo. Ganon din ang hiling ko para sa inyo. Hindi ko nga alam kung magkakabalikan pa kami eh. Mabait si paring Danilo. Alam kong mapapatawad ka niya. Sana nga, Dado. At sana makahanap ka na rin ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Salamat. O paano? Mauna na ako ha? Sige, magpagaling ka. Nabalitaan ko kasi nangyari sa'yo. Kung ang iniisip mo ay ako ang may kagagawa nun, nagkakamali ka, Delia. Hindi ko kayang gawin yan sa babaeng minahal ko. Salamat, Dado. Sana maging maayos na rin kayo ni paring Danilo. Tumango na lamang ako, Miss Winnie. Hindi ko na siya nilingon pa. Malaking palaisipan pa rin sa akin kung sino ang may kagagawan nun eh. Pero ang naiisip ko lang si Danilo. Kung hindi si Dado, siya na lang po ang natitirang pwedeng gumawa nun sa akin. Pero papano? Naglakad ako na puno ng palaisipan. Dumiretso po ako sa dati naming tirahan. Nagbakasakali po akong naroon si Danilo eh. At pagbukas ko nga ng pinto, parang wala namang tao. Marami ang kalat at halatang matagal nang hindi nalilinis ang bahay na yon. Teka, anong ginagawa mo rito? Danilo? Kung pumunta ka rito para makipagbalikan, huli na ang lahat, Delia. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Bakit pa? Di mo na kailangan gawin yan. Sige na, umalis ka na. Pero Danilo, Sinabi ko nang umalis ka na. napabuntong hininga na lamang ako, Miss Winnie. Siguro nga galit pa rin siya sa akin dahil sa panluloko at pangiiwan ko sa kanya. Bagsak ang balikat kong umuwi sa tinitirhan ko. Sa paglipas ng mga araw, muling dumalaw si Nanay Remedios sa akin. Kumusta ka na, Delia? Maayos na ho ako, Inay. Nabalitaan ko na pumunta ka raw sa bahay ninyo ni Danilo. Oho eh. O, kumusta naman ang pag-uusap niyo? Ang totoo ho, hindi ho siya nakipag-usap sa akin. Galit pa rin siya at pinalayas po niya ako. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Tinanggap mo pa rin siya sa kabila ng lahat ng nangyari sa inyo. Kaya sana tanggapin ka rin niya. Siguro ho, hindi pa niya kayang gawin yon, Inay. Wala naman ho akong problema kung sakaling hindi na talaga kami magkabalikan pa eh. Pero naaawa ako sa'yo. Salamat po, Inay. Pero mas naaawa ho ako kay Danilo. Kung hindi pa rin niya ako kayang kausapin, magpapakalayo-layo na po muna ako. Anong ibig mong sabihin magpapakalayo ka? Saan ka pupunta? Luluwas na po muna ako ng Maynila para magtrabaho, para makapagsimula na rin po ako ng bagong buhay. Kung ganon, hindi na kita makikita pa. Naku, hindi po ganon. Uuwi pa rin naman po ako rito pero hindi nga lang po madalas. Pag-iingat ka ron, ha? Alagaan mo sana ang sarili mo at huwag kang magpapagutom, Delia. Ang bait niyo po talaga, Inay. Para na rin kayong nanay ko eh. Masasabi ko po talagang napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng biyenan na katulad niyo. Salamat, Iha. Basta kapag umuwi ka rito, huwag mong kalimutan akong dalawin, ha? Sige ho, pangako po yan. Aasahan ko yan, ha? Siya nga po pala, ano po bang gusto niyong pasalubong? Naku, kahit wala na. Basta ligtas ka lang na makauwi dito sa Bataan. Sige po. Siya nga pala, kailan ka aalis? Bukas na bukas din po. Aba, bakit hindi mo kagad sinabi? Nang sa ganun malutuan kita ng ulam. Inay, hindi niyo na ho kailangan mag-abala pa. Sapat na ho sa akin ang pagdalaw niyo at pagdala niyo ng ulam. Malaking pasasalamat ko po yun sa inyo eh. Salamat, Iha. Hayaan mo, ipagdarasal ko na sana maging maayos kayo ni Danilo. Sana nga ho, Inay. Dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano ko ho siya kamahal. Huwag mo munang isipin yan. Ang mabuti pa, mag-focus ka muna sa sarili mo. Niyakap niya ako, Miss Winnie. Kahit papano nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Nang araw na lumuwas ako ng Maynila, unti-unti ko nang kinalimutan ang nakaraan ko. Doon maayos akong nagtrabaho at nagpatuloy sa buhay ko. Lumipas po ang 2 taon.
Wala na akong nabalitaan tungkol kay Danilo hanggang sa minsang umuwi ako sa probinsya. Akala ko hindi na kami muling magkikita pero nagkamali po ako. Isang araw habang abala ko sa pagtatrabaho sa isang bakery, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko, lalo na nang magtagpo ang aming mga paningin. Lumapit siya sa akin, kaya agad akong umayos at umakto na isa lamang siyang customer. Hello po sir. O-order po ba kayo? Talagang sir ha? Sir ang itatawag mo sa sarili mong asawa? Customer kasi kita eh, kaya dapat kitang igalang. Ganun ba? Sorry akala ko kinalimutan mo na ako eh. Imposibleng makalimutan kita, Danilo. Siya nga pala, kumusta ka na ha? Ayos lang, pero mamaya na tayo magkwentuhan kung pwede. Kasi baka mapagalitan ako sa out ko na lang. Napakamot na lamang siya ng ulo. Pagkatapos umorder na lamang siya ng kape at umupo sa bakanting upuan. Doon niya ako hinintay hanggang sa matapos ang trabaho ko. Talagang hinintay mo pa talaga ako Siyempre naman. Masama ba kung hihintayin ko ang asawa ko? Palabiro ka pa rin talaga. Kamusta ka naman dito? Maayos naman. Ikaw, kumusta ka? Okay din naman. Siya nga pala, kinukumusta ka ni nanay eh. Oo nga namimiss ko na nga rin siya. Kumusta na nga pala siya? Maayos naman. Ang kaso, di na siya masyadong naglalakad eh. Lalo na malayo ang lalakarin kasi nagkaroon siya ng rayuma eh. Naku, nakakaawa naman pala si inay. Kapag naisipan kong pumunta ron dadalawin ko siya. Kung ganun ay mananatili ka lang ba muna rito? Oo wala naman kasi akong ibang pagkakaabalahan doon siya nga pala, ano bang ginagawa mo rito? Wala naman. Dinadalaw lang kita. Okay, pero sino bang pinuntahan mo rito May kaibigan ka bang pinuntahan dito? Wala nga. Ikaw talaga ang pinunta ko rito. Ako? Bakit naman? Tsaka paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Yun lang ba? Siyempre, kaibigan ko yata yung may-ari nitong pinagtatrabahuhan mo, no? Ano? Si Sir Jepoy? Oo, dati ko siyang katrabaho. Matagal niya na nga sinabi sa akin na dito ka raw nagtatrabaho eh. Paano? Ngayon ko lang naman nakilala si Sir Jepoy. Ikaw, matagal ka niya nang kilala dahil alam niya ang nakaraan natin. Naku, nakakahiya naman. Ayos lang yun. Di ka naman niya uusgahan eh. Okay, pero bakit mo ba ako pinuntahan dito? Hindi pa ba obvious? Ang alin? Siyempre gusto ko makipag-ayos sa'yo. Yun ay kung papayag ka. Talaga? Makikipag-ayos ka sa akin? Oo. Ayaw mo ba? Sinabi ko bang ayoko? Siya nga pala, Delia. May gusto sana akong aminin sa'yo eh. Ano yon? Di ko alam kung mapapatawad mo ako kung sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya sa akin, Miss Winnie. Pero gusto ko pa rin po na umamin siya sa akin. Sa totoo lang, matagal ko na rin po siyang napatawad. Kung ano man yan, makikinig ako. Natatandaan mo ba nung araw na magkasakit ka ng malubha? Oo naman, wala akong kinalimutan sa nakaraan ko, no? Bakit ba? Ako ang nagpakulam sa'yo, Delia. Noong mga panahong iniwan mo ko na akala ko sumama ka kay Parin Dado. Alam kong napakalaking kasalanan ng ginawa ko. Oo, alam ko na. Wala namang iba nagagawa nun sa akin Si Dado at ikaw lang. Pero nakausap ko si Dado na hindi niya raw kayang gawin yun sa akin. Kung ganun, bakit hindi ka nagalit sa akin? Bakit hindi mo ako kinumpronta? Hindi mo ba natatandaan na umuwi ako ng bahay para makausap ka? Pero pinagtabuyan mo lang ako Pasensya ka na nun Tsaka okay lang sa akin yun, Danilo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pinatawad na kita. At sana mapatawad mo rin ako. Matagal na kitang pinatawad, Delia. Sa katunayan, gusto ko na nga makipagbalikan sa'yo Pwede bang magsimula ulit tayo? Sa kabila ng lahat, gusto mo pa rin akong makasama? Marumi na ako, Danilo. Hindi na ako karapat dapat pa para sa'yo. Hindi, Delia. Kung nagkasala ka man sa akin, kasalanan ko yun. Dahil ako ang unang nagloko sa'yo
Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Niyakap ko po siya ng mahigpit, Miss Winnie. At sa pagkakataong yon, pinagbigyan ko ang kanyang hiling na muli kaming magsama. Nanatili siya sa Maynila kasama ko at pagkaraan ng 1 linggo, nagpa siya po akong umalis ng trabaho para sumama pabalik sa kanya sa Bataan. Ay nako, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Kumusta po kayo, Inay? Pasensya na po kung hindi ako nakakadalaw sa inyo, ah. Ayos lang, iha. Ang importante, narito ka na ulit at naayos na kayo. Naku inay, ayaw pa nga niyang umuwi dahil gusto pa niya magtrabaho eh. Pero alam mo, Delia, mas lalo kang gumanda ngayon ah. Ay, ganun po ba? Salamat po, Inay. Nagkabalikan na ba kayo ha? Nagkatinginan kaming dalawa ni Danilo nang magtanong si Inay. Nginitian ko siya at tinanguan. Pagkatapos muli kaming bumaling kay Nanay Remedios. Opo inay, sisikapin po namin maging mabuting mag-asawa. Masaya ako para sa inyo. Sana nga ay tuloy-tuloy na yan. Pangako po, hindi ko na po papabayaan si Delia. Magsisimula po kami ulit, kagaya ng dati. Yun lang ang kahilingan ko para sa inyo. Basta anak, ipangako mong aalagaan mo si Delia ha? Mabuti siyang tao. Tama ho kayo. Mahal na mahal ko po talaga si Delia. Higit pa sa buhay ko, Nay. Kung ganoon, masaya ako para sa inyo. Salamat po sa lahat, Inay. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Magulang ako, Delia. Hindi ko gugustuhin masira ang pagsasama ng mga anak ko. At mahal din kita. Hindi lang bilang manugang. Itinuring na kitang parang tunay ko ng anak. Maraming salamat po, Inay. Niyakap ko siya ng may pagmamahal. Alam kong yun lamang ang gusto niya na muli kaming magkaayos ng anak niyang si Danilo. At sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang pagsasama namin ni Danilo. Hindi na ako mapaghangad na tulad ng dati at buong puso ko na rin siyang napatawad. Kasabay nun, muling naging magkaibigan sina Dado at Danilo. Pasensya na kayo sa lahat ng nagawa kong kasalanan ha. Nakaraan na yung pare. Matagal na kitang pinatawad. Salamat pare. Siya nga pala, gusto kong ipakilala si Kara, ang girlfriend ko. Hello, Danilo. Hi, masaya ako para sa'yo pare. Huy, kailan ang kasal nyo ha? Sa susunod na buwan na. Kaya gusto rin kita makausap para imbitahan kayo. Oo naman pre, pupunta kami. Hindi naman pwedeng mawala ako sa kasal ng kaibigan ko, no? Sabay silang natawa. Nang dumating ang araw ng kasal nila, pumunta kami at nasaksihan namin ang wagas nilang pag-iibigan sa harap ng altar. Naalala mo pa ba nung ikasal tayo, mahal? Oo naman, makakalimutan ko ba ang araw na hinarap ako sa altar ng lalaking pinakamamahal ko? Gusto mo bang magpakasal tayo ulit? Ay naku, wag na. Aksaya lang yon. Tsaka mag-asawa na tayo. Hindi naman kasal sa pangalawang pagkakataon ang magpapatibay sa atin, kundi ang pagmamahalan nating wagas at totoo. Sa bagay, tama ka, Delia. Mahal na mahal kita. At sana, mapatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Matagal na kitang pinatawad, Danilo. Yumakap po ako sa kanya, Miss Winnie. Pagkatapos, pinanood na namin ang masayang kasal ni Dado hanggang sa matapos. Lumipas pa ang 3 taon, naging mas matatag po ang pagsasama naming dalawa at napag-isipan na po naming mag-ampon na lamang ng isang sanggol at palakihin namin at ituring naming anak. Ano kaya kung mag-ampon na lamang tayo ng baby, ha? Oo, sige. Pumapayag ka na, Delia? Oo naman. Napag-isip-isip ko rin na mas mabuting magkaroon na tayo ng batang inaalagaan. Naku, salamat dahil pumayag ka na. Para sa'yo, papayag ako. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa bahay ampunan. Mas maganda kung maging legal ang lahat. Nang araw ding pong yon, pumunta kami sa bahay ampunan, Miss Winnie. Sobrang saya ko dahil may isang bagong silang na sanggol na dinala doon. Agad naming inasikaso ang lahat ng dokumento para sa pag-aampon. Makalipas ang 1 buwan, napunta na nga po sa amin ang sanggol na pinangalanan naming Angel. Lumipas pa ang panahon, naging mas masaya kami at matatawag na talaga kaming isang pamilya. Sa kasamaang palad, si Nanay Remedios inatake sa puso. Sobrang sakit para sa amin ni Danilo ang pagkawala niya.
Pero kahit ganon, naging panatag kami dahil alam naming nasa mabuti na siyang kalagayan. Sa ngayon po, Miss Winnie, masaya kaming namumuhay kasama ang aming prinsesa na si Angel. At ang pinakamahalagang natutunan ko sa aking karanasan ay matuto po tayong magpatawad. Hindi makakabuti ang paghahangad at paghihigante, lalo na kung alam nating maaari itong maging hudyat ng pagkakasira ng isang relasyon. Muli, sana po may natutunan kayo sa aking ibinahaging kwento. Maraming salamat po, Miss Winnie, at sa lahat ng nakikinig at makikinig pa sa inyong mga kwento. More power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Delia. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento na karanasan ng mag-asawang si Delia at Danilo. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Hadigya Matalamat sa kanyang asawa, kay Yolanda Lopez, kay Meko Lori Omeco, kay Nonet Armado, at kay Asuncion Dacume na nag-comment po sa Walang Yan na Bilas Upload. Ang sabi po niya, ayan, ang ganda ng boses o magbasa ng narrator. Hindi nakakabwisit makinig. Naku, maraming salamat po Ma'am Asuncion sa papuri ninyo. Patuloy po kayong makinig sa mga stories namin ha. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha! Sana po patuloy pong lumaki ang ating channel at ang ating pamilya. Tama. Soon, mag-iiba na rin po ang color nito. Yes, Yan good po, na. yan po ay dahil sa tulong ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye.